Okay, wait lang. Aha. Para hindi pa din. So basically, binary addition, sabihin natin 1 plus 1 is equal to 1, 0. 1, 1, 1 plus 1. 1 plus 1, 0, carry 1, 0, carry 1. So ganyan lang kanyang process. So be a brief breakdown. So dito, yan. Sample muna tayo. 1's complement. Excuse me. Excuse me. Yan. So, meron ditong gusto mag-join. Sabihan nyo nga to si Rueka, gamitin ang kanyang Gmail account. Or hindi pa siya, ayun, nandito naman pala sa classroom. Gmail account kanya gamitin, hindi ko siya i-admit unless G Suite ang kanya gamitin. Okay, pero balik ko tayo dito. So, once complement is only applicable, take note, complementation is only used when we encounter a negative number. That is cannot be solved in direct addition. So, meaning, gamitin lang natin siya if and only if, kuwari, meron tayong positive 5 minus 3. Yan lang natin gamitin. Pero, bago tayo mag-start dyan, so sideways man tayo dito. Yan. Una muna is kailangan natin malaman si signed binary number. So, tandaan nyo, siya ay laging 4 bits ang ating groupings dito and we shall add another bit para sa kanyang sign. For example, meron tayo ditong positive 4. So, pag transform natin, so transform natin si 4. So, meron tayong 0, 1, 0, 0. Then, we have a positive, so this indicates 0. Okay, so tatandaan nyo, kapag sign binary numbers, 0 is equivalent to positive, 1 is equivalent to negative. Okay? So, yan lang yun. Okay, balik tayo dito. Yan. One's complement. Okay. So, dito, kailangan natin si 5. So, meron tayong 1, 0, 0, 1. Then, positive na 0. Plus, or rather, lista muna natin dito si 3. 1, 1, 0, 0. Siya ay negative 1. Okay, nakakabol pa naman. Get pa. Yan, okay. Okay, next naman process natin dito is mag-apply tayo ng ones complement. So, ones complement is essentially gawin lang kabaliktaran or the opposite values ng present natin. Since positive ang nasa taas natin, so copy lang natin siya 0, 1, 0, 0, 1. Then apply tayo ng ones complement. Take note na take note. Copy natin si first term. Ito, copy lang natin. Then ito ang ating inverse. Itong nasa kanan or yung data bits natin. Meron tayo 1, 1, 0, 0. Yan. Papag-add natin. So meron tayo dito 1, 0, 1, 0, carry over 1, 0, 1. Ito tandaan nyo, kapag ones complement, meron tayong excess na 1. So, mangyayari dito is plus 1. Dahil sabihin natin siya ay carry over. Yan, okay. Okay, so technically, makuha natin dito ay, ito na. Papagadin natin, so 0, 0, 1, 0, 1 plus 1 is 1, 0, 1, 0, 0. Ay, wait, sala. Sala. 1, 2, 4. Dito, 1. Sorry. Mali ko yun. Ngayon ko na napansin.
Guys, maganda natin 1, 0, 0, 0, carry 1. Yan. Kaya pala hindi panama. Yan. Yan. Maganda natin. Ang sagot natin is positive 2. Gets ba yung process? Gets ang process ng 1's complement? Okay. Next naman is paano mo po, sir, pag ganito? Positive 5 minus negative 3. Apply 1's complement. So, kabilang natin si taas na 0, 1, 0, 1. Positive. Negative 3. 1, 1, 0, 0. Yan. Negative 3. So, gawin mo lang dito is apply mo tayo natin na 1's complement. 1's complement. So, yung unang 1's complement ha, eto, naka-underline. Ito yung magko-complement. Nandito, copy lang natin na taas. So, 0, 0, 1, 0, 1. Tapos, retain natin itong 1. Tapos, inverse natin to 1, 1, 0, 0. Okay. Next process naman, apply ulit tayo ng 1's complement, pero eto na siya. So, lagay natin arrow para hindi tayo multo. Pero dito, isasama natin si sign bit. So, mangyayari dito, 0, 0, 0, 1, 1. Copy natin yung nasa taas. 0, 0, 1, 0, 1. Then, saka natin papagadin. So, meron tayo dito 0, carry over 1, 0. Carry over 1, 0, carry over 1, 1, 0. So, sagot natin dito is positive 8. So, tingnan natin dito. 5 plus 3 equals 8. So, tama naman siya. Okay, nagigets na yung process ng ating complements or medyo malabo pa? Bago tayo proceed. Medyo malabo pa raw po, sir. Alin part dito para atin ma-specify? Or lahat? Mas maganda daw po if lahat na po. Ayan. So, ulitin natin lahat. Diyos ko, Diyos ko. Yan. So, same sample lang, same sample. Ang gawin lang naman kasi, babalik-tarin lang naman natin kapag negative. O, positive 5 minus negative 3. Step by step natin. Diyos ko. O, si 5, 0. Positive siya. 0, 1, 0, 1. Okay. Next naman is negative 3. So, wala tayo dito negative, tapos 3. 0, 0, 1, 1. So, unang first one complement gawin natin is isolation 2 ha. 0, 0, 1, 0, 1, which is positive 5, then negative 3 na complemented. So, meron dito, copy natin si negative, then saka natin to i-complement, which is 1, 1, 0, 0. Babalik na rin lang po natin literal ang 0 at 1. Klaro tayo sa part na yon. Malinaw dyan bago tayo mag-proceed dun sa isa pang ones complement. Klaro dyan? Sir, may tanong lang po. Ano yan? Sir, paano po naging yung 1.5 ay naging 0.1 tapos yung negative 3 naging 0.0 na naman? Alin dito? Eto? Eto? Sir, yung po nasa pinakakaliwa, yung po diba positive Eto? 5. Apo. Eto? Di ka, itong kaliwan to, itong sign natin. Kung positive or negative. Di ka sabi ko kanina, ang zero natin, wait, asa pa part na yan. Yan. Ang zero natin represents positive.
Ang 1 represents negative. Yan. So, balik tayo dito. So, 0, positive siya, positive 5. 0, 1, 0, 1. Sir, ba't po 0, 1, 0, 1? Ito ay 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. So, technically, 2 raised to 2, ano? 4 times 1, 4. 2 raised to 0, 1 times 1 is equal to 5. Gets ba? Salamat po, sir. Yan. So, yan ang process natin. Yan lang yun dun sa unang ones complement. Meaning, ang nasolve pa lang natin ay positive 5 and negative 3. Babaks ko ha, ito pa lang nasosolve natin. Paano tong negative sa labas? Klaro? Yan. After nyan ha, ito sunod na process. Lagyan ko araw, kulay blue. Since positive pa rin nasa taas, copy lang natin si positive 5. 0, 0, 1, 0, 1. Next process naman natin, ito, dadaan na ones complement. Itong naka-underline na to. Ones complement natin, nakasama na si 1. Pansinin nyo ha, yung unang ones complement, retain natin siya. Pero sa secondary complement, which involves na tong negative na to, mangyari dito is papalitan natin siya. 0, 0, 0, 1, 1. Okay, klaro tayo dyan. Gets na? So, technically, ang nangyari na dyan is positive 5. And yung negative 3 naging positive 3. Gets na? Klaro ba? O, yan. After nyan, papag-adin natin, maho natin dyan ay 0, 1, 0, 0, 0. Klaro dyan. Tandaan nyo ha, gagamit lang tayo ng complement kapag may negative. Pati kung papansinin nyo dito, ito ha. Sa unang sample natin dito, ito ay positive 5 plus negative 3. Tinan nyo, hindi natin siya ginalaw dito. Yan ang nyo tatandaan. Kapag dalawa ang negative, saka nyo papalitan yung sign dun sa padalawang complement. Pero pag iisang complement, hindi nyo papalitan si sign. Klaro tayo doon? Or malabo? nag-a-assemble or nag-aayos, especially sa mga exhibit is hearing. So, iba-iba rin yung distinction natin. O ba tayo mulsit? Klaro ka? O gusto ulitin ulit? So, yan lang yung lesson ka. The process of art production. Yan lang yung diba? Understood ko? Naunawaan ko po. Next, we have different data of the visual Yan, okay. Then take note ha, take note. Tatandaan nyo ha. Sa ones complement, meron tayong plus 1 kapag ganito ang senaryo. Lumabis siya. Yan na, lumabis siya. Wari, nag-start tayo 5 bits, tapos nag-6 bits. Pag may lumabis, ipa-plus 1 lang po. Okay. Next. Next naman is 2's complement. Pag ito hindi nyo naintindihan na 2's complement, kayo ibapatukan ko. Alam nyo bakit? Ha? 2's complement is basically 1's complement plus 1. Anong tinutukoy kong plus 1? Ito yon. So, meron tayong positive 5 minus 3. O, convert mo natin. So, meron tayong 0, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 1. Yan. O, yan. Same problem. Apply one's complement tayo. 0, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 0.
Then, saka tayo pa plus 1. Ito, lagyan natin arrow. Plus 1. 0, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 1. Sir, saan po nanggaling yun? So, essentially, 1, 1, 1, 0, 0, plus 1. So, yan. Ito siya ha. O, saka natin siya papag-addin. Which is 0, 1, 0, 0, carry 1, 0, 1. Yan ito, hindi ka ito atin makuha. Take note, meron tayo dito labis. Ito, labis, di ba? Labis to. Ang mangyayari lang dyan, i-disregard nyo. So, technically, wala na kayong pakialam dyan. Okay, ano nga nakuha sagot dito? Nawala natin sagot dito, positive 2. Which is, pag pinag-add natin to is positive 2. Yan. Ha? Kaya tatanungin ko. Kayo ay may sapak pag narito pa kayo sa 2's complement at 1's complement. Pinaka-keynote. 1's complement kapag may carry over plus 1. 2's complement, apply muna kay 1's complement, then automatic may plus 1. Then kapag may carry over, disregard or wala na yung kwenta. Tapos same rule lang sila ha, same rule. Kung anong ginawa natin sa 1's complement, ganyan din sa 2's complement. Same approach yan. Okay. Then, eto ha, common tanong. Sir, ano pong gamitin natin kapag nasa quiz or exam? Tapos meron kayong nakalagay dyan, solve using complements or signed binary numbers. Kayo na po ang bahala kapag walang naka-indicate. Pwede kayong gumamit ng 1's complement or 2's complement dahil maalin lang sa dalawa nyo gamitin, same answer ang lalabas. Pero kapag meron tayong instruction na nakalagay, use 1's complement, edi 1's complement gamit yung solution. Kapag 2's complement, edi 2's complement solution. Pero pag wala nakasulat, depende na yan sa inyo kung ano nyo gamitin. Klaro tayo doon? I don't know if you are familiar with this, but it is a thin parallel lines that runs in the same direction. Yan, isang direction lang po. It's like ating Yan okay. So yan lang yung highlight natin. Hindi naman itong highlight yan. Next. Next naman. So next, di ka mayroon ako in-upload na Boolean identities. Sir, saan po namin yung gamitin? For example, meron tayong ganito. Meron tayong A, B, C plus B, C is equal to Y. Yan, Boolean function natin yan. So meron tayong two methods of simplify a Boolean function. So two methods tayo. Meron tayong algebraic approach and K-map method. So sa algebraic approach, gamit tayo ng mga Boolean identities. So, yung ginagamit natin sa algebra, factorization, associative property, commutative property, etc. Tandaan nyo yun? Yung pag-simplify ng mga functions natin sa, kuwari, x squared, mga ganyan. So, same process lang naman. Pero sa Boolean identities, na-identify kung anong gagawin. For example, dito, factor out natin si BC. BC times A plus 1 is equal to Y. Yan. Then, meron tayo dito, tinan nyo yung Boolean identities, meron tayong law of union. Meaning nito is any variable x plus 1 is equal to 1. Di ka ang condition natin ng OR, basta may plus 1, automatic 1 na siya. So, regardless of value of the variable. So, technically, mangyayari dito is meron tayo dito BC times 1. Gets ba? Nakakahabol kayo? Ayan. So, question ko sa inyo ha, kahit tatanungin ko. Oh, eto
Ito yung dapat yung gawin sana natin kung hindi ako absent last week. So, ito. Tingnan meron tayong ABC. So, ABC tapos BC. Gagawa natin siya circuit or logic circuit diagram. Kapag kailangan natin sa ABC, meron tayong A, B, C. Naka-unkate siya. Yan. Tapos BC. Tapos naka-OR gate. Ayan. Ito circuit nitong una. Samantala dito, simplified version natin, B, C. Oh, tanong ko, anong pipiliin nyo? Ito or ito? Siyempre, Pinoy tayo, tamad tayo. Siyempre, pipiliin natin ito nasa kaliwa. Dahil ito mas maikli. Mas madali ito gawin dahil dalawa lang naman eh. Oh. Siyempre, di simplified na. Oh. Pero regardless dyan sa dalawa, pares silang truth table. Kasi, ito ang ating long form. Ito ating sinisabing simplified. Yan, simplified. So, yan lang yan. So, sir, ano po sila pinabulian siya? Sasauluhin nyo yan, mga lintik kayo. Kasi, per solution na simplification, i-identify nyo kung ano yung ginawa. Kadalin to. Kumari, commutative. Hindi natin i-specify kung anong commutative siya. For or for and. Walang pakiram doon. Kahit ilagay nyo lang associative, okay na yon. Commutative, okay na yon. Idempotent, okay na yon. Law of intersection, okay na yon. Hindi ko na kailangan yung specific na or, etc., etc. pa. Klaro tayo doon? So, yun lang yun. Okay. Then last part ng ating discussion ay technique natin para sa truth table. Okay. So, remove ko lang muna to para kayo mahiwagaan. At kayo mga hibang habang gagawa ng truth table, mga windang agad. Just go. So, sample natin A, B bar, C plus D bar, BC plus AC is equal to Y. So, yan. Meron tayong four variable Boolean function. Sir, paano po pinamabilis na para maraman natin ang truth table? Yan. So, ito natin possible combinations. Condition natin ng A, B bar, C. Yan, madali na yung tandaan. Ang condition, ang A at C kailangan 1. So, highlight natin lahat ng A na may 1. Oh. Tapos sa C, oh, hanapin natin C. Lahat na may 1. Highlight natin. The next, B bar. Condition natin B bar, kailangan si B ay 0. Para pag naging B bar ay 1. Yan. Kayo ang tatanungin ko Anong parts dito sa input na to ang nagtugma-tugma or nagkaroon ng, sabi natin, magkakaparehas ng highlight, magkakatabi ang highlight? Alin dito? Siyempre, ito, kitang-kita ka natin, alam mo kayo bulag. Oh, kita nyo yan. Bali, part na yan, meron na tayong output na 1. Yan lang po ang may output na 1. Bakit? Sabi natin, A is 0, A is 1. B bar is 0. C is 1. 1, 1, 1. I-multiply mo. Ito syempre, output ay 1. Alam bang 0? Kaya palipanis. Oh. Meron na yan. The rest is 0 na. Next. D bar CB. Pinamadali dito paraan. Smallest variable sa letter. B.
Highlight natin B ay 1. Oh. Condition C. Lahat ng may 1. The next one, hanapin natin si D ay 0. And tingnan natin dito sa mga kumag na to. Yung kapares lang ginawa natin sa ABC. Oh, alin dito? Siyempre, dalawa. Ito at ito. Oh. Oh. Yan lang dalawa. So meaning, yan lang meron tayong output na 1. So, pinakamahalaga. Part of the piece that gives color and recognize Oh, nag-gets gun technique dito. Oh, tingnan, mas madali, no? Kaysa kayo magpaulag-ulag ang isa-isa nyo talaga isosolve. Yan ang sabihin natin double checking. Pero, double checking nga. Pero, essentially, kailangan pa din naman natin ng, kuwari, ganito. Oh, meron tayo ditong A, B bar, C plus D bar, CB. Yan. Gawa pa yung truth table niyan. So, pwede naman yan. Pwede yung pa din isa-isahin. Kaya dito, nag-shortcut na tayo. Siyempre, buhay tamad. Highlight lang natin si A1. Para mas madali kaysa highlight natin isa-isa, hanapin nyo lang dito sa C na may 1. Oh. Output natin. Oh, I think dito lang may 1. Sa ating Y, kuwalin lang may 1. Dahil kasi naka-OR lang naman siya. So, yung ating ay Ayan. So, ito yung output na 1. Oh. Gets one technique dyan? ang gawa ko is the people has been with water and added the chocolate material it adds the effect. Kung ano is water they just need to wash with the chalk. Okay, any questions or clarifications? Pero Yok, mga natututo mga to. Sir, O, bakit? bakit may 1 ho sa Y na sa ito? Sa Y, ang may highlight lang naman po Dito? sa X. Ba't may 1 sa Y? Hindi, ito, yan o. Kita mo? Naka-OR kasi tayo dyan. Bigyan condition natin ng OR. Basta may plus 1, basta may 1 na kahilera niya, may output na siyang 1. Dito siya nag-1. Ayan, dito sa part na to. Gets? Okay po, sir. Tingin po. Ayan, okay. Okay, so meron pa tayong make it 1 OR. 1 OR ba, friend? And, wait lang. Nasaan na yun? Hindi ko lang kung naibigay ko na to sa inyo. Wait. Naibigay ko na ata to sa inyo yung AB bar plus C bar B plus ABC plus C. Naibigay ko na ba sa inyo to? Hindi pa. Sa face-to-face, hindi pa, no? Hindi pa po, sir. Yan. So, gagawin nyo to sa simulation. From Boolean function to circuit. Gagamit lang kayo dyan tatlong IC gates. Tatlo lang makikita ko dahil sa Tinkercad. Isang NOT gate, isang OR gate, at isang AND gate. Ano man yun?
04, 08, 32. Tig-isang IC lang. Sir, ba't po tig-isa? Dahil sabihin natin, ang isang IC meron tayong 4 na logic gates. Teka, na-discuss ko ba sa inyo logic gate diagram? Hindi pa. Pag walang sumagot, parang oo. Parang pinakita nyo lang po, sir. Di, pwede na yun. Bahala na ba? Ay ko. Sige, para madali. Ide-demo ko na dito yung kanyang logic circuit diagram. Wait, drawing ko muna. Anak ng mama mo. Ang hirap mag-drawing pag mouse ang gamit. Bubukas sa yung pentap, hindi na ganun ang ayos sa Mac. Ayos. Yan. So yan ang representation natin ng ABC. As A bar, B bar, C bar. So unang-una, kailangan natin si AB bar. So meron tayong AND, mga kaibigan. So gawa tayo ditong AND gate. Mukha hindi siyang AND. AND gate. Tapos meron tayong C bar B. Isa pang AND gate. Tapos meron tayong ABC. Isa pang AND gate ulit. Yan. Wow, palakihan. Okay, pwede na yan. So, gawin na natin si blue para sa A. So, sabihin natin A. Kailangan natin ng connection ng A. Punta dito. Tapos si B dito. Okay, drawing ko lang ha. Susunod na tanong, drawing ko muna. A, B, C. Yan. Next naman, red sa mga nakabar. So, kailangan natin B bar. C bar. Yan. Tapos, naka-or siya. Or. Yung, laki. Sana all malaki. Tapos si C, yan. Connect natin dito. Ayan, C. Is equal to X. Kasi nangiiwan siya. Ay, sala. Is equal to X ang output natin. So, yan ang representation logic circuit diagram ng ating Boolean function. Sir, paano po natin yan gagawin? Or paano kayo gagawa sa Tinkercad? Yabang uno naka-Apple, no? Pero di naman kanya. Yup. The lines in the image are categorized as size and last, surface printing or lab includes all processes in printing that project surface. So, meron pa po tayong provided na examples po sa maunawaan. Ito yung example na Mas sandali kasi mag-demo sa mga matching kaysa i-discuss. Tapos ito naman, mga napagit. Tinatawag na sila matching. Guys. Yan. Okay. So, meron tayo dyan dalawang approach. Kung gusto nyo simulation, meron tayo isa nung 1x1 inputs and meron tayo centralized inputs. Sir, ano po yung centralized na yun? Hindi ko din alam. So, yan yung 3 kinds of printing. Ito ang masadaling demo ng centralized input na sinasabi ko. Wait lang. So, magpatuloy na lang. Ito ay demo lang po, mga hampas lupa. Kaya huwag nyo mismo gagayanin. Depende na yan sa inyo. Ito sinasabi ko. So, orange for A, 0.
yellow para sa B input. Yan. And green para sa C input. Yan. Tapos lagay tayo dito ng turquoise para sa B bar. Hindi, mamaya na play. Okay. So, tinutukoy ko ditong central input is ito lang gagalawin natin. Itong tatlo lang. Dahil sabi natin, gusto natin dito, di ka sa AND gate, ang ating input 1 ay A. O, A na siya. Automatic A na siya. So, meaning, kung ano, pag ginalaw mo to, ito, dilipat mo dito, kanyang value dito, same pa rin. So, hindi na siya kailangan galawin. Gets ba? Then, gusto natin ay si B. Yan. Ay, bobo. Napalitan din. Orange. Yan. Pala decision siya eh. Yan. Sunod, kailangan natin si, kuwari, gusto naman natin, tanggal natin para hindi malito. Yan. Gusto natin si A bar ang natin gamitin. So, kailangan natin si turquoise, input A, A bar na yan. Tapos gusto natin si C, kulay green, input B. Yan. Ganyan yung sinutukoy ko. So, meaning, eto lang tatlong wire ang gagalawin para sa input na lalaroin natin ng 000, 001, 010 sa truth table. Okay, so with that agenda, with the remaining time, mag-simulate kayo nung binigay kong mekos-mekos. O ito, simulate nyo siya. I-screenshot nyo na to ngayon dahil mamaya mga kaibigan, di nyo na siya makikita. And that's example na 4 times of structure is this. A structure that is capable of movement by wind, water, or water or other forms of energy. Yan, kinetic energy. So, sa tatlo kayo So, mga kaibigan ko, okay na ba tayo? Dahil dyan, mga slap soil. Bye-bye. Dismiss tayo. Tapos hot topic. Bye-bye. Ingat. So, yun na. Gawa mo na kayo simulation. Dahil kasi yan ay implement din natin sa face-to-face actual natin. Kasama din yan. Yes, Madam Di Maano. Sir, bali i-compile din po yung magagawang simulation tapos ipapasa din po sa video. Yes po. Okay pa, thank you po. Parang hindi ko pa siya totally mababasa kasi hindi ko sure kung siya ba ay standing, complicate, or siya ba hindi nakakit kinetic kasi nakalap ko. Baka usually siya ay standing. Okay. Sinasagahan ko palang muna. Yan. So, yan yung 3 kinds of structure natin. Or, decimal, basis na. And later on, may Okay, so you may leave, my DJ Bombay. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po.